May isang bansa na dating tinaguri ang pinakamahirap sa buong mundo. Sa kabila ng hindi mabilang na tulong na natanggap, hindi pa rin nila nakalagang tanikala ng kahirapan. Tinawag sila ng buong mundo na isang balong walang dulo. Ngunit makalipas ang kalahating siglo, opisyal nang inanunsyo ng United Nations na aalisin na ang bansang ito sa listahan ng mga least developed countries. Ang lugar na dating kasing kahulugan ng kahirapan ay kinikilala na ngayon bilang pangalawang pinakamalaking exporter ng damit sa buong mundo. At sa likod ng pagbabagong ito, may isang pangalang hindi inaasahan. Hindi ginto o salapi ang ibinigay, kundi isang buong industriya na nagtanim ng kinabukasan. Ang bansang iyon ay ang Pilipinas. Ngayon, ikukwento ko sa inyo ang kasaysayang ganap na nagpabago sa isang bansa. Kung magugustuhan ninyo ang video na ito, sana ay suportahan ninyo ako sa pamamagitan ng pag-like at subscribe. Malaking tulong po ang inyong suporta. Simulan na natin. Magandang araw. Ako si Asadur Rahman. Nagtrabaho ako sa Ministry of Industry ng Bangladesh sa loob ng 30 taon. Isang araw noong 1979, isang ulat ang dumating sa aking mesa. Nakasulat dito, pagsusuri sa panukalang pamumuhunan ng kumpanyang Pilipino. Hindi ko pa alam noon na ang dokumentong iyon ang magpapabago sa kapalaran ng aming bansa. Noong panahong iyon, ang Bangladesh ay nasa desperadong kalagayan. 8 taon pa lamang ang nakalipas mula nang makamit namin ang kalayaan noong 1971, ngunit kami na ang pinakamahirap na bansa sa mundo. Ang aming per capita GDP ay 93 lamang, ang pinakamababa sa lahat. Sa paglalakad sa mga kalye ng Dhaka, kitang-kita ang katotohanan. Mga batang butot balat ang nakaupo sa bawat kanto. Kahit magtrabaho ng 15 oras sa isang araw, hindi pa rin sapat ang kita para sa isang disenteng hapunan. Ang average na haba ng buhay ay 46 taon lamang at ang literacy rate ay hindi man lang umabot sa 20%. Tinawag kami ng Amerika na bottomless basket, isang bansang kahit gaano karaming tulong ang ibuhos ay walang saysay at tila totoo nga iyon. Mula nang kami ay lumaya, 12-dosenang bansa na ang tumulong sa amin: India, Amerika, Soviet Union, Britanya, Japan. Daan-daang milyong dolyar na tulong ang dumarating bawat taon. Bilang isang opisyal sa Ministry of Industry, araw-araw kong nakikita ang mga dokumento ng tulong na iyon. 100,000 toneladang trigo mula sa Amerika, 50,000 toneladang bigas mula sa India. Walang araw na hindi ko pinoproseso ang mga papeles na may kinalaman sa ayuda. Puno ang daungan ng Dhaka ng mga sako ng butil mula sa mga donasyon. Ngunit ang nakapagtataka, nananatiling gutom ang mga bata sa lansangan. Nagkalat ang mga butil sa daungan, pero hindi nagbabago ang aming buhay. Ito ay dahil sa ganap na pagbagsak ng sistema ng pamamahagi. Kinukurakot ng mga tiwaling opisyal ang mga supply. Magulo rin ang sistema ng transportasyon, kaya nabubulok na lang ang mga butil. Ang mga mamamayan ay patuloy na nagugutom. Naging palaasa na lamang kami sa tulong, kaya hindi umunlad ang aming sariling kakayahan. Ang mga opisyal ng gobyerno ay abala sa pagpoproseso ng mga papeles ng ayuda habang ang mga mamamayan ay naghihintay na lamang kung kailan ito darating. Sa gitna ng kawalang pag-asang ito, maraming kabataan ang umalis upang magtrabaho sa ibang bansa sa Saudi Arabia, Kuwait, Malaysia. Marami rin ang nagtungo sa Pilipinas. Noong panahong iyon, dahil sa pag-unlad ng industriya ng electronics at garments, tumatanggap ang Pilipinas ng mga dayuhang manggagawa. Hanggang ngayon, tandang-tanda ko pa ang mga tagpo sa paliparan. Mga inang humahagulgol habang kumakaway, mga kapatid na nagpipigil ng luha habang hinahatid ang kanilang mga kuya. Ito ang sakit ng pamilyang nagkakawatak-watak. Ang mga perang ipinapadala nila ang bumubuhay sa kanilang mga pamilya. Ang 5 o 5 dinao na remittance bawat buwan ang tanging pinagkukunan ng kita. Daan-daang libong kabataan ang nagtrabaho sa ibang bansa para kumita. Ngunit iyon ay para lamang mabuhay, hindi para sa isang kinabukasan. Maging sa loob ng gobyerno, laganap ang pesimismo. Sa mga pulong ng gabinete, hayagan nilang sinasabi, hindi na tayo makakabangon pa. Maging ako ay nahawa na rin sa ganoong pag-iisip. Puno ang aking mesa ng mga dokumento ng ayuda. Ngunit noong taglagas ng 1979, isang kakaibang dokumento ang dumating sa akin. Nakasulat, pagsusuri sa panukalang pamumuhunan ng Mabuhay Apparel Corporation.
Sa una, inakala kong isa na namang kaso ng ayuda, ngunit nang basahin kong mabuti, iba ito. Hindi sila nag-aalok ng pera. Gusto nilang direktang magtayo ng pabrika dito. At nais nilang maging katuwang kami. Sa totoo lang, wala kaming ibang pagpipilian. Kahit anong bansa, kahit anong kumpanya, basta't magbibigay ng trabaho, malugod naming tatanggapin. Ang Pilipinas ay isang pamilyar na bansa para sa amin. Maraming taga-Bangladesh ang nagtatrabaho roon. Ang imahe namin sa kanila ay isang bansang masisipag. Ang pinakamahalaga, ang kumpanyang Pilipino ay direktang mamumuhunan. Ito ay isang malaking pagkakataon. Isang kumpanyang Pilipino ang gustong magtayo ng pabrika rito. Hindi ba't magkakaroon tayo ng mga trabaho? Sabi ko sa mga kasamahan ko sa isang pulong. Subukan natin ang lahat. Ano pa ba ang mas lalala sa sitwasyon natin? Totoo nga, nasa pinakailalim na kami. Wala nang mas isasama pa, kaya dapat naming sunggaban ang anumang pagkakataon. Walang dahilan para tumanggi. Pagkalipas ng ilang araw, nakilala namin ang mga kinatawan ng kumpanya mula sa Pilipinas. Mas seryoso sila kaysa sa aming inaasahan. Hindi lang sila naghahanap ng murang paggawa. Nakita namin ang kanilang kagustuhang lumago kasama kami sa mahabang panahon. Ang lalong nakabilib sa akin ay ang kanilang detalyadong kaalaman tungkol sa aming bansa. Malaki at bata ang populasyon ng Bangladesh, kaya't may potensyal ito para sa industriya ng tela. Dumating sila batay sa masusing pagsusuri. Hanggang sa puntong iyon, ang lahat ng dumarating sa amin ay tulong isang relasyon ng nagbibigay at tumatanggap, ngunit iba ang Pilipinas. Ito ay isang alok para magtrabaho ng magkasama. Makalipas ang ilang buwan, nilagdaan namin ang unang kontrata sa Mabuhay Apparel Corporation. Nakakagulat ang kanilang mga kondisyon. Dadalhin nila ang 130 sa aming mga kabataan sa Laguna, Pilipinas upang direktang turuan ng mga kasanayan sa loob ng 6 na buwan. Siyempre, may mga pag-aalinlangan sa simula. Magtuturo ba talaga sila? Baka niloloko lang tayo? Pero wala kaming ibang pagpipilian. Hindi kami maaaring manatiling naghihintay lang ng tulong. Aktibong sumuporta ang gobyerno. Wala nang oras para mag-atubili. Kung hindi kami susubok ng bago, mananatili kaming pinakamahirap magpakailanman. Ganoon katindi ang aming pangamba. Noong Disyembre 1979, ang unang grupo ng mga kabataan ay sumakay na sa eroplano patungong Pilipinas. Hanggang ngayon, naaalala ko pa ang sandaling iyon sa paliparan. Higit sa pananabik, mas nangingibabaw ang taimtim na pag-asa, at ang pag-asang iyon ay nasuklian. Dahil sa araw na iyon, nagsimulang magbago ng tuluyan ang kasaysayan ng Bangladesh. Pagkalipas ng 6 na buwan, nang makilala ko ang mga kabataang bumalik mula sa pagsasanay sa Laguna, ibang-iba na ang kanilang mga mata. Sila ay ganap na nagbago kumpara noong sila ay umalis. Sa katunayan, hindi nagkataon lamang ang pagdating ng kumpanyang Pilipino. Noong huling bahagi ng dekada 70, nagpatupad ang Amerika at Europa ng quota system na naglilimita sa pag-export ng tela mula sa mga umuunlad na bansa. Ang Pilipinas, bagamat isa ng malakas na bansa sa larangan ng tela, ay biglang naharangan ng daan sa pag-export. Ngunit iba ang Bangladesh. Halos hindi namin nagagamit ang aming quota dahil hindi kami nakakagawa ng mga produktong maaaring i-export. Para sa Pilipinas, ang murang paggawa at hindi nagagamit na kota ay perpektong kombinasyon. Ginoo, ibang-iba po ang pabrika sa Pilipinas kumpara sa atin. Lahat ay gumagana ng may eksaktong tiyempo. Parang relo, sabi sa akin ng isa sa mga unang kabataang bumalik. Sa loob daw ng 6 na buwan, natutunan niya ang buong proseso mula sa pananahi hanggang sa pag-export. Alas 6 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi ang kanilang pagsasanay. Mahirap daw sa simula, ngunit unti-unti niyang naunawaan ang sistema. Ramdam ko ang tiwala sa kanyang mga salita, isang bagong-bagong siya. Isa namang kabataan ang nagkwento tungkol sa pamamahala sa kalidad quality control. Sa Pilipinas, sinusuri nilang mabuti ang bawat damit. Kahit isang hibla ng sinulid o isang tahi, hindi nila pinalalampas. Ganoon daw dapat para kilalanin sa pandaigdigang merkado. Ang dala nila ay hindi lang teknolohiya, ang paraan ng pagtatrabaho, pamamahala sa oras, at pananaw sa kalidad ng mga Pilipino ay ganap na nagpabago sa kanila. Hindi lang sila natutong manahi. Natutunan nila ang isang buong industriya
Noong unang bahagi ng 1980, binuksan ang unang joint venture factory sa Dhaka, ang Mabuhay Dhaka Garments Inc. Ito ang unang pabrika ng damit sa kasaysayan ng industriya ng Bangladesh na may dayuhang pamumuhunan. Nang una kong makita ang pabrika, namangha ako. Ibang-iba ang antas nito kumpara sa mga dati ng pabrika sa Bangladesh. May sistema ang pagkakalatag ng linya ng produksyon. Bawat proseso ay may quality inspection point. Ang 130 kabataang bumalik mula sa Laguna ang naging mga tagapamahala sa pabrika. Isinabuhay nila ang lahat ng kanilang natutunan. Mula sa morning assembly hanggang sa quality checks at production volume management, lahat ay estilong Pilipino. Sa simula, nahirapan ang mga lokal na manggagawa na mag-adjust. Bakit kailangang maging ganito ka-istrikto? Kailangan ba talagang maging sensitibo sa oras? Maraming reklamo, ngunit ang resulta ay nakakagulat. Sa loob ng 3 buwan, nakuha nila ang kanilang unang export contract. Isang kumpanya ng damit mula sa Sweden ang nag-order ng 10,000 piraso ng padded jackets. Ang makasaysayang sandali na ang mga damit na may tatak na Made in Bangladesh ay na-export patungong Europa. Nang marinig ko ang balitang iyon, kumabog ang aking dibdib. Nagawa natin, hindi na kami isang bansang tumatanggap lang ng tulong, kundi isang bansang gumagawa ng produkto para ibenta. Sa loob ng pabrika, para itong isang makinang may perpektong tiyempo. Daan-daang makina ng pananahi ang sabay-sabay na gumagana sa iisang ritmo. Ang mga manggagawa ay nakatuon sa kani-kanilang gawain. Ito ay hindi lang isang pabrika, isa itong buhay na paaralan ng industriya. Ang sistema ng quality control ng mga Pilipino ay talagang kahanga-hanga. Bawat proseso ay may inspektor. Kapag may depektibong produkto, agad na hinahanap ang sanhi at itinatama. Ang pilosopiyang Pilipino na. Ang kalidad ay buhay, ay naisalin ng buong buo. Makalipas ang ilang buwan, dumating ang pangalawa at pangatlong order. Mula sa Germany, Netherlands, Denmark, maraming kumpanya sa Europa ang nagsimulang magpakita ng interes sa mga produktong gawa sa Bangladesh. Nakilala kami sa pagkakaroon ng magandang kalidad at kompetitibong presyo. Nagbago rin ang pananaw sa loob ng gobyerno. Mukhang epektibo ang modelong Pilipino, ang sabi-sabi. Ang mga kasamahan kong dati nagdududa ay aktibo nang nag-aalok ng suporta. Ang pinakanakakabilib ay ang mga tagapamahalang bumalik mula sa Laguna na nagtuturo sa mga bagong manggagawa. Ibinabahagi nila ang kanilang kaalaman nang walang pag-iimbot. Ito ang tunay na paglilipat ng kaalaman at teknolohiya mula sa tao patungo sa tao. Nagbago rin ng tuluyan ang aking pananaw. Ibang-iba ito sa tulong na natatanggap namin noon. Hindi pera o kagamitan ang ibinigay, kundi binago nila ang mga tao. At ang mga taong iyon naman ang nagbabago sa iba. Sa pagtatapos ng 1980, ang taunang export ng Mabuhay Dhaka Garments Inc. ay lumampas sa $1,000,000. Para sa isang pinakamahirap na bansa tulad ng Bangladesh, ito ay isang napakalaking tagumpay. Sa prosesong iyon, natanto ko na ang ibinigay sa amin ng Pilipinas ay hindi pabrika, kundi pag-asa. Ang tiwala na kaya rin namin, at ang tiwalang iyon ay kumakalat na sa mas maraming tao. Sa kauna-unahang pagkakataon, isang modelo na pinagsasama ang industriya, teknolohiya, at edukasyon, hindi ayuda ang nag-ugat sa aming lupain. Sa loob ng gobyerno at sa aking puso, nagsimulang maniwala na posible pala ang pagbabago. Hindi tulong, kundi industriya ang itinanim ng Pilipinas. Isang hapon noong 1981, binisita ko ang isang maliit na patahian sa lumang bahagi ng Dhaka. Sa totoo lang, mayroon na kaming mga pabrika sa Bangladesh noon pa man. May mga maliliit na negosyong tulad nito mula pa noong lumaya kami. Ang pabrikang iyon, ang Shahid Textiles, ay isang tipikal na lokal na negosyo. Sa unang palapag ng isang lumang gusali, may 15 makina ng pananahi. Ang mga babaeng manggagawa ay kampanting nagtatrabaho, gumagawa ng mga damit panloob o shalwar kamies para sa lokal na merkado. Ginoong Rahman, mahigit 20 taon na kaming gumagawa ng damit, sabi sa akin ng may-ari, si G. Hassan, habang inililibot ako. Pero bakit hindi kami maging tulad ng pabrika ng mga Pilipino? Upang masagot ang kanyang tanong, pinagkumpara kong mabuti ang dalawang pabrika. Agad na lumitaw ang mga pagkakaiba. Una, ang konsepto ng oras ay magkaibang magkaiba.
Sa Shahid Textiles, ang mga manggagawa ay dumarating ng mga alas 9 ng umaga. Madalas silang humihinto para magtsaa, magkwentuhan, at syempre para sa oras ng pagdarasal. Ganoon ba kahalaga ang oras? Tanong ni G. Hassan. Para sa lokal na merkado lang naman ito. Okay lang, kahit madelay ng 1 o 2 araw. Dito nagkakamali. Gumagawa nga kami ng damit, ngunit hindi ito binibili ng mundo. Sino ba ang o-order ng damit na hindi mo alam kung kailan matatapos? Pangalawa, walang umiiral na pamantayan sa kalidad. Tiningnan ko ang mga damit na gawa ng Shahid Textiles. May mga hibla ng sinulid na nakalawit, baluktot ang mga botones, at hindi pantay ang tahi. Maganda na ito, hindi ba? Ang taos-pusong pag-iisip ni G. Hassan, hindi gaanong pinapansin ng mga lokal na mamimili. Ngunit ito ang problema. Dahil nakatuon lamang sa lokal na merkado, walang motibasyon para pagbutihin ang kalidad. Pangatlo, wala silang pangarap na mag-export. Paano namin malalaman ang gusto ng mga dayuhan at napakakomplikado ng mga papeles? Sabi ni G. Hassan, para sa kanya, ang pag-export ay kwento ng ibang bansa. Kaiba sa mga lokal na pabrika, lahat ay iba sa pabrikang estilong Pilipino. Ang pinakamalaking pagkakaibang nakita ko ay ang pagkakaroon ng malinaw na layunin. Sinabi sa akin ng tagapamahalang Pilipino, si Manager Ocampo, Ginoong Rahman, mula sa simula, ang target namin ay ang merkado sa Europa. Kaya kailangan naming gumawa ng kalidad na magugustuhan ng mga Europeo. Ang layuning iyon ang nagpabago sa lahat sa pamamahala ng oras, kalidad, at maging sa pananaw ng mga manggagawa. Habang pinag-aaralan ko ang sistema ng mga Pilipino, nagtaka ako kung paano nila naitatag ang ganitong sistema. Pagkatapos magsaliksik, isang nakakagulat na katotohanan ang aking nalaman. Noong dekada 60 ang Pilipinas ay katulad din namin noon, isang bansang nag-export ng mga produktong agrikultural at simpleng tela. Ngunit hindi sila tumigil doon. Patuloy silang nag-ipon ng teknolohiya at nagpabuti ng kalidad. Mula sa mga simpleng produkto, unti-unti silang gumawa ng mas komplikadong mga bagay tulad ng electronics. Pareho kaming bansa sa Asya, ngunit binuksan ng Pilipinas ang daan sa pamamagitan ng industriya, habang kami ay nananatiling nakakulong sa kahirapan. Ang Pilipinas ay laging naghahanda para sa susunod na yugto. Paano naman ang Bangladesh? Umaasa pa rin kami sa tulong, agrikultura at remittances. Walang sistematikong plano para sa pag-unlad ng industriya. Naging mas malinaw ito nang makausap ko ang mga tagapamahalang Pilipino. Mayroon silang pangmatagalang pananaw, paggawa ng mas dekalidad na produkto sa loob ng 10 taon at pagbuo ng sariling brand sa loob ng 20 taon. Sa kabilang banda, ang iniisip lang ng aming mga lokal na negosyante ay kung ano ang ibebenta bukas, ang pagkakaiba ng pananaw na ito ang nagtakda ng lahat. Noong kalagitnaan ng 1981, nagkaroon ng pagkakataon ang mga manggagawa mula sa mga lokal na pabrika na bumisita sa pabrikang estilong Pilipino. Ang kanilang reaksyon ay talagang di malilimutan. Una, pagkamangha. Paano nila nagagawang ganito kabilis at kaeksakto? Paano nila nakukuha ang ganitong kalidad? Sunod, pagkainggit. Mas malaki siguro ang sahod dito. Sana maging ganito rin ang pabrika namin. At sa huli, pagsisisi. May kakayahan din naman kami. Bakit hindi namin naisip na gawin ito? Ginoo, mga hangal ba kami? Tanong sa akin ng isang manggagawa. Bakit hindi namin alam na ganito pala dapat? Sumagot ako, hindi kayo hangal. Hindi nyo lang alam ang paraan. Ngayong alam nyo na, matututo na tayo. Doon nagsimula ang tunay na pagbabago. Ang mga dati ng patahian ay nagsikap na matuto mula sa mga pabrikang Pilipino. Nagpatupad sila ng pamamahala sa oras at nagsimula ng quality checks. Nagbago rin si G. Hassan NG Shahid Textiles. Matapos ang ilang beses na pagbisita sa pabrikang Pilipino, sinimulan niyang ayusin ang sarili niyang pabrika. Gusto na rin naming subukang mag-export, sabi niya. Pinag-aralan naming mabuti sa Ministry of Industry ang modelong Pilipino. Habang isinusulat ko ang aking ulat, natanto ko na ang kailangan namin ay hindi pera, kundi pamamaraan. Ang ubod ng sistema ng mga Pilipino ay simple. Malinaw na layunin, sistematikong pamamahala, at patuloy na pagpapabuti. Ngunit hindi namin alam ang simpleng prinsipyong iyon.
Kasabay ng pag-asang magawa rin namin ito ay ang panghihinayang. Bakit hindi namin ito nagawa noon pa? Pero ang mahalaga, natututo na kami ngayon. Sa pagtatapos ng 1981, ilang lokal na pabrika na rin ang nagsimulang makakuha ng maliliit na export contracts. Salamat sa pag-aaral ng modelong Pilipino, nagsimula ng umihip ang hangin ng pagbabago. Bakit umunlad ang industriya ng Pilipinas habang kami ay nanatiling mahirap? Ngayon, tila alam ko na ang sagot. Naghanda ang Pilipinas para sa kinabukasan. Kami, nanatili sa kasalukuyan. Ngunit sa pagdating ng mga pabrikang Pilipino, lahat ay nagsimulang magbago. Ngayon, kami rin ay maaari ng mangarap para sa hinaharap. Noong unang bahagi ng 1982, isang salin ng artikulo mula sa international na media ang dumating sa aking mesa. Galing ito sa isang pahayagan sa Britanya. Ang pamagat pa lang ay nakakagulat na. Ang mga bagong mananamantala sa Bangladesh. Mas matindi ang nilalaman ng artikulo. Sinasabing ginagamit ng mga kumpanyang Pilipino ang murang paggawa sa Bangladesh para kumita ng malaki. Ang mga manggagawa raw ay nagtatrabaho ng 12 oras sa isang araw para sa sahod na wala pang $1. Tinawag ng internasyonal na media ang Pilipinas na isa pang mananamantala na ginagawa raw ang ginawa ng mga kanluraning bansa sa kanilang mga kolonya noon. Pagkalipas ng ilang araw, dumating naman ang ulat mula sa isang international NGO. Ang nilalaman, ang bagong kapitalismo sa Asya ay nagsasamantala sa mga manggagawa ng Bangladesh. May kasama pa itong mga larawan ng mga babaeng manggagawa sa masisikip na pabrika. Mukha ngang kaawa-awa ang kanilang kalagayan. Sa totoo lang, hindi lahat ng kritisismo ay mali. Ang sahod sa mga pabrikang Pilipino, kung susukatin sa pamantayan ng kanluran, ay napakababa nga. Buong araw na trabaho para sa halos $1. Masama rin ang kondisyon sa paggawaan. Daan-daang tao ang nagsisiksikan sa mga pabrikang walang aircon. Kulang ang mga banyo at walang maayos na pahingahan. Nang lumabas ang mga ganitong ulat, nagkaroon ng kaguluhan sa loob ng Ministry of Industry. Isang araw, sa isang pulong, sinabi ng isang kasamahan, "Rahman, hindi kaya naloloko na naman tayo? Sa huli, para lang din sa sarili nilang interes ang mga Pilipino." Sumang-ayon ang iba. Napakababa ng sahod na ibinibigay nila. Anong partnership doon? Dahil sa aming kasaysayan ng panloloko ng mga kanluraning kapangyarihan, mas naging sensitibo kami. Maging ako ay nag-alinlangan. Hindi kaya naloloko nga kami? Lahat ng international media at NGO ay bumabatikos. Baka masyado akong naging positibo, kaya nagpasya akong alamin ang katotohanan. Gumugol ako ng ilang araw sa pagbisita sa mga pabrikang Pilipino upang obserbahan ang realidad. Ang una kong pinuntahan ay ang Mabuhay Dhaka Garments Inc. Mula alas 8 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi, 12 oras akong nanatili sa pabrika. Tama ang kritisismo na mababa ang sahod. Ngunit mahalagang ikumpara ito sa dati nilang kalagayan. Bago magtrabaho sa pabrikang Pilipino, karamihan sa mga babaeng ito ay walang trabaho. Nakausap ko si Parvina, isang 22 taong gulang na manggagawa. Dati po, wala akong trabaho. Buong araw lang akong nakaupo sa bahay, hindi alam ang gagawin. Ngayon, kahit paano, mayroon na akong regular na kita bawat buwan. Ang kanyang sinabi ay tumatak sa akin. Maliit man po ang sahod, malaking pera na ito para sa amin. Napag-aaral ko na ngayon ang mga kapatid ko. Ang nakita ko sa pabrika ay mga kabataang nagbabago ang tingin sa buhay habang natututo ng mga kasanayan. Nakita ko si Ginoong Cruz, isang Pilipinong tekniko, na buong pusong nagtuturo sa mga taga-Bangladesh kung paano magpatakbo ng makina. Ganito dapat para pantay ang tahi. Maselan ang mga Europeo sa ganitong bagay, sabi niya. Ibinabahagi ni G. Cruz ang kanyang kaalaman ng walang pag-iimbot. Kung tunay na pagsasamantala lang ang layunin nila, bakit pa sila magtuturo ng teknolohiya? Sapat nang ipagawa sa kanila ang mga simpleng gawain. Ngunit nais ng mga Pilipino na ang mga manggagawang taga-Bangladesh ay maging mga bihasang tekniko. Kinabukasan, binisita ko ang mga tahanan ng mga manggagawa. Ang bahay ni Parvina ay isang maliit na barong-barong, ngunit may mga pagbabago na akong nakita. Noong isang taon, nagkaroon sila ng kuryente, at ngayon mayroon na silang gripo. Sabi ng ina ni Parvina,
Dahil sa matatag na trabaho, unti-unting gumiginhawa ang kanilang buhay. Ang pinakanakantig sa akin ay ang mga bata. Nakita ko ang kapatid ni Parvina na nakasuot ng bagong uniforme papuntang paaralan. Nakatulong po ang ate ko sa pabrika para makapag-aral ako. Nang makita kong nag-aaral ang mga anak nila, nakita ko ang pag-asa. Mahirap pa rin sila, ngunit may kinabukasan na ang mga bata. Mula sa ilang araw na obserbasyon, naunawaan ko ang pagkakaiba ng pagsasamantala at pagkakataon. Kung ito ay pagsasamantala, pipigain nila ang mga manggagawa hanggang sa huli at hindi sila tuturuan ng kasanayan. Ngunit sa mga pabrikang Pilipino, ang mga manggagawa ay nagiging mga bihasang trabahador. Kung ito ay pagsasamantala, pananatilihin nilang mababa ang sahod, ngunit sa mga pabrikang Pilipino, tumataas ang sahod ayon sa kanilang kasanayan. At ang pinakamahalaga, kung ito ay pagsasamantala, hindi nila hahayaang maging tagapamahala ang mga lokal. Ngunit ang mga kabataang sinanay sa Laguna ay mga middle-level manager na ngayon. Pagkalipas ng isang buwan, sa pulong ng Ministry of Industry, inilahad ko ang aking mga nakita, iba po ang katotohanan. Hindi tayo sinasamantala ng Pilipinas. Sinusubukan nilang lumago kasama natin. Malamig ang naging tugon ng aking mga kasamahan. Pero hindi ba't napakababa ng sahod? Kung talagang para sa atin sila, bakit hindi nila lakihan? Sumagot ako, hindi lang trabaho ang nakukuha natin, natututo tayo ng teknolohiya at sistema. Mula noon, naintindihan ko ng malinaw ang pagkakaiba ng tulong at pamumuhunan. Ang tulong ay laging may relasyon ng nagbibigay at tumatanggap, isang relasyon ng pag-asa sa iisang panig. Ngunit ang mga kumpanyang Pilipino ay bumubuo ng isang relasyon ng pagtutulungan. Isang istrukturang parehong panig ang nananalo. Pagkalipas ng ilang buwan, nagsimula na ring magbago ang pananaw ng mga mamamayan. Habang dumarami ang mga pamilyang may nagtatrabaho sa mga pabrikang Pilipino, dumarami rin ang mga direktang nakakaranas nito. Seryoso magturo ang mga Pilipino. Hindi nila tayo minamaliit. Itinuturing nila tayong mga kasama. Ang mga ganitong kwento ay nagsimulang kumalat sa mga komunidad. Sa pagtatapos ng 1982, nakumbinsi na ako. Ang Pilipinas ay hindi mananamantala kundi isang katuwang. Totoong kumikita sila mula sa atin. Ngunit sa prosesong iyon, lumalago rin tayo. Hindi tayo ginagamit ng Pilipinas. Kasama natin silang naglalakbay at ang pagkakaibang iyon ang nagsimulang magbago sa amin. Patuloy ang kritisismo ng dayuhang media, ngunit alam ng mga taong nagtatrabaho sa pabrika ang katotohanan. Ito ay hindi pagsasamantala, kundi pagkakataon. Noong 1983, nang kumalat sa industriya ng tela sa Pilipinas ang balita tungkol sa tagumpay ng Mabuhay Apparel, isa pang kumpanya ang kumilos. Ito ang Perlas ng Silangan Holdings. Ngunit ang kanilang pamamaraan ay ibang-iba sa Mabuhay. Kung ang Mabuhay ay nakipagtulungan sa mga lokal na kumpanya at maingat na nagsimula, ang Perlas ng Silangan ay nagplano ng isang malakihang pamumuhunan ng mag-isa mula pa sa simula. Ang plano nila ay magtayo ng isang industrial city sa rehiyon ng Chittagong, hindi sa Dhaka. Isa itong napaka-ambisyosong plano. Hanggang ngayon, sariwa pa rin sa aking alaala ang pagkabigla ko noong 1984 nang makita ko ang tigang na lupain sa labas ng Chittagong. Sinabi sa akin ang kinatawan ng Perlas ng Silangan, sa buong lupaing ito, hindi lang pabrika ang itatayo namin, kundi mga bahay, ospital at paaralan. Hindi ako makapaniwala noon. Isang tuyo at bitak-bitak na lupa na walang kahit isang puno. Anong siyudad ang itatayo nila rito? Ngunit pagkalipas ng 6 na buwan, nang bumalik ako, isang himala ang nangyayari. Nagpapatag na ng lupa ang mga bulldozer at nagsisimula na ang pundasyon. May sistema ang pagkakahati-hati ng mga lugar. Iba ang pilosopiya ng Perlas ng Silangan. Hindi lang sila nagtatayo ng pabrika, bumubuo sila ng isang buong ekosistema. May lugar para sa mga pabrika, tirahan, komersyo at luntiang espasyo na idinisenyo na parang isang tunay na plano ng syudad. Noong tagsibol ng 1985, natapos ang unang pabrika. Ang laki pa lang ay nakakalula na. 10 beses na mas malaki kaysa sa pabrika ng Mabuhay, kayang mag-empleyo ng 5,000 tao ng sabay-sabay. Ang mas nakakagulat ay ang disenyo ng pabrika. Ibang-iba ang antas nito kumpara sa mga pabrika sa Bangladesh. Sapat na liwanag,
maluluwag na pasilyo, at mayroon pang air conditioning. Kailangang maging komportable ang mga manggagawa para makagawa sila ng magandang produkto. Iyan ang pilosopiya ng Perlas ng Silangan. Agad na tumugon ang mga pandaigdigang brand. Ang Adidas, ang unang nakipag-ugnayan. Nais nilang magpagawa ng malakihang produksyon ng sportswear. Mahalaga ang kalidad, pero mas mahalaga ang on-time delivery, sabi ng kinatawan ng Adidas. Kailangan daw nilang matanggap ang mga produkto sa eksaktong petsa para sa panahon ng Olympics. Ang tanging lugar na makakatugon sa ganitong kahigpitan ay ang Perlas ng Silangan. Sunod-sunod na ring lumagda ng kontrata ang The North Face, Columbia, Patagonia at iba pang kilalang outdoor brands. Ito ang sandaling naging sentro ng produksyon ng sportswear sa mundo, ang Bangladesh. Ngunit ang tunay na inobasyon ng Perlas ng Silangan ay nasa kanilang kontribusyon sa lipunan. Hindi lang sila nagtayo ng pabrika, inako nila ang buong buhay ng kanilang mga manggagawa. Nagtayo sila ng isang 100-bed na General Hospital sa loob ng Industrial Park. Libre ang pagpapagamot para sa mga manggagawa at kanilang pamilya. Nagpadala sila ng mga doktor mula sa Pilipinas para magbigay ng dekalidad na serbisyong medikal. Ang kanilang mga pasilidad sa edukasyon ay napapanahon din. Nagtayo sila ng paaralan mula elementarya hanggang high school para sa mga anak ng manggagawa. Nagtayo rin sila ng isang technical institute para sa mga adultong manggagawa. Hindi lang pananahi ang itinuturo, kundi pati na rin pattern design, fabric science at maging business management. Noong 1986, nang una kong bisitahin ang Technical Institute na iyon, hindi ko malilimutan ang aking naramdaman. Ang mga babaeng manggagawa na nasa kanilang 20s ay nakaupo sa silid-aralan at nag-aaral ng Ingles para direkta silang makipag-usap sa mga global buyers. Sinabi sa akin ni Salma, isang 23 taong gulang, hindi po ako nakatapos ng elementarya, pero dito, natututo akong muli bumasa at sumulat. Ngayon, kaya ko nang isulat ang pangalan ko sa Ingles. May sistema rin ang pagtatayo ng mga tirahan. Hindi lang dormitoryo, kundi mga apartment para sa mga pamilya. Kumpleto ito sa gas, kuryente, tubig, at may mga parke at sports facilities. Nagtayo pa sila ng isang artipisyal na lawa, hindi lang para sa ganda, kundi para sa flood control at supply ng tubig na nagsisilbi ring pahingahan para sa mga residente. Noong 1987, ang Perlas ng Silangan Industrial Park sa Chittagong ay naging isang ganap na syudad. Isang self-sufficient na komunidad kung saan 20,000 tao ang naninirahan at nagtatrabaho. Isang modelong syudad na hindi pa nakikita saan man sa Bangladesh. Maging ang gobyerno ay napansin ito. Sinimulang pag-aralan ng Planning Commission kung maaaring gamitin ang modelo ng Perlas ng Silangan sa ibang rehiyon. Ang isang pribadong kumpanya ang nagtakda ng pamantayan para sa pag-unlad ng syudad. Nagpakita rin ng interes ang mga internasyonal na organisasyon. Nagpadala ng mga investigador ang World Bank. Tinawag ito ng UN Development Program na isang huwaran ng Sustainable Industrial Development. Sa isang panayam sa chairman ng Perlas ng Silangan, sinabi niya, ang pananaw namin sa Bangladesh ay para sa 5 henta 100 taon. Para mangyari iyon, kailangang umunlad ang mga tao rito. Kung kami lang ang uunlad at mananatiling mahirap ang mga lokal, hindi ito magiging sustainable. Sa katunayan, marami sa mga nagtrabaho sa Perlas ng Silangan, ang kalaunan ay nagtayo ng sarili nilang mga pabrika, gamit ang mga kasanayan at kaalaman sa negosyo na natutunan nila. Hindi sila lumikha ng mga kakumpetensya, kundi ng mga partner na supplier. Pagsapit ng 1988, ang Perlas ng Silangan ang naging pinakamalaking exporter ng damit sa Bangladesh na may taunang export na lampas $100 milyong. Hindi ko inakala na ang isang kumpanya ay magkakaroon ng ganito kalaking epekto sa ekonomiya ng isang bansa. Ang mas mahalaga, ang modelo ng Perlas ng Silangan ay nagbigay inspirasyon sa iba pang kumpanyang Pilipino. Hindi lang pagtatayo ng pabrika, kundi pag-aalok ng isang modelong sabay na pag-unlad kasama ang lokal na komunidad. Ang mga dayuhang buyer na bumibisita sa Chittagong ay iisa ang sinasabi, ito ba talaga ang Bangladesh? Para itong industrial park sa isang maunlad na bansa. Ang Perlas ng Silangan ay hindi lang isang kumpanya. Ito ay isang pioneer na nagpabago sa isang syudad, nagpabago sa buhay ng libu-libong tao
at nag-alok ng isang bagong modelo para sa pag-unlad ng industriya ng Bangladesh. Hulyo 16, 1987. Isang araw na hinding-hindi ko malilimutan. Kinaumagahan, isang nakakagulat na balita ang iniulat ng BBC. Isang malawakang digmaang sibil ang sumiklab sa Sri Lanka. Noong panahong iyon, ang Sri Lanka ang pinakamahusay na exporter ng damit sa Timog Asya. Mas nauna silang nagsimula sa amin ng maraming taon, mas maganda ang kalidad, mas magaling sa Ingles, at mas maayos ang infrastruktura. Ang kanilang taunang export ay 3 beses na mas malaki kaysa sa amin. Ngunit sa isang iglap, nagbago ang lahat. Isinara ang Colombo International Airport. Nagkaroon ng mga pambobomba sa mga industrial zone, masyadong mapanganib, sabi ng mga buyer mula sa Europa at nagsimula silang umalis sa Sri Lanka. Mga 2:00 ng hapon, tumunog ang telepono sa aking opisina. Isang tawag mula sa London. Ginoong Raman, mayroon kaming agarang kailangan. Ang 200,000 pirasong order namin sa Sri Lanka, kaya bang gawin sa Bangladesh? Sa sandaling iyon, nanayo ang aking mga balahibo. 200,000 piraso, 10 beses na mas malaki kaysa sa pinakamalaking order na natanggap namin. Kinabukasan, bumuhos ang mga tawag. Mula sa Germany, France, Italy, Netherlands, sabay-sabay na napunta sa Bangladesh ang atensyon ng buong Europa. 500,000 piraso sa loob ng 3 buwan. Posible ba? Para sa Pasko, 800,000 piraso. Kaya bang i-deliver? Dose-dosenang internasyonal na tawag ang natanggap ko sa isang araw. Kinuwenta ko. Ang kabuuang order ay umabot sa 2 milyong piraso. Katumbas ito ng 3 beses ng buong taunang produksyon ng Bangladesh. Ito ay isang once-in-a-lifetime opportunity, ngunit isa ring napakalaking hamon. Nagpatawag ako ng emergency meeting sa Ministry of Industry. Ang mismong ministro ang dumalo. Rahman, kaya ba nating gawin ito? Sa totoo lang, wala akong kasiguraduhan. Sa dati naming paraan, imposible. Kahit pagsamahin ang lahat ng pabrika, ang kaya lang namin ay 500,000 piraso sa loob ng 6 na buwan. Ngunit kailangan naming gumawa ng 2 milyong piraso sa loob ng 3 buwan. Kung mabibigo tayo, tuluyan ang masisira ang pangalan ng Bangladesh sa internasyonal na merkado, sabi ng isang opisyal. Ngunit kung magtatagumpay tayo, ganap nating mapapalitan ng Sri Lanka. Doon ako nagpasya, subukan natin. Pero kailangang magtulungan ang lahat ng pabrika sa buong bansa. Inilunsad namin ang National Garment Factories Emergency Network. Lahat ng negosyo, malaki man o maliit, kasama na ang mabuhay at perlas ng silangan, ay pinatawag para itong isang state of emergency. Noong Agosto 1, nagkaroon ng emergency meeting ng lahat ng may-ari ng pabrika sa Dhaka. Mahigit 100 katao ang dumalo. Magkakasamang umupo ang mga tagapamahalang Pilipino at mga lokal na negosyante para bumuo ng isang battle plan. Lahat ng pabrika ay gagana 24 oras, no menta araw na walang tigil. Ang depekto ay kailangang mas mababa sa 1% para itong panahon ng digmaan. Ang mga negosyong dati magkakalaban ay nagkaisa. Nabuo ang slogan, "Ang hindi kaya ng Sri Lanka, gagawin natin." Ang pinakamalaking problema ay ang supply ng materyales. Biglang kailangan namin ng 3 beses na dami ng tela. Agad kaming umangkat mula sa India, Pakistan, at maging sa Pilipinas. Kailangan din ng mga manggagawa. Agad kaming kumuha ng mga tao mula sa mga probinsya. Kailangang sanayin ang mga walang karanasan sa maikling panahon. Ang mga bihasang manggagawa ay nagtrabaho araw at gabi para turuan ang mga bago. Noong Agosto 15, nagsimula ang produksyon. Sabay-sabay na umandar ang mga makina sa buong bansa para talaga itong digmaan. Tuwing 6:00 ng umaga, kinokolekta ang production status ng buong bansa. Kahapon, 50,000 piraso. Ngayon, target ay 60,000. Parang operasyong militar ang pag-uulat. Kapag may problema, agad na hinahanapan ng solusyon. Kapag nasira ang makina ng isang pabrika, hihiram ng piyesa sa iba. Kapag naubos ang materyales, may emergency delivery truck na darating. Ang mga Pilipinong tekniko ang naging susi. Sila ang mga eksperto sa quality control. Araw-araw silang umiikot sa mga pabrika, tinitiyak ang kalidad at pinapabuti ang mga proseso. Tinitingnan ng mga Europeo ang bawat tahi, sabi ni Manager Ocampo sa mga manggagawa.
Kaunting pagkakamali lang, ibabalik ang buong shipment. Ang dedikasyon ng mga manggagawa ay kahanga-hanga. Nagtrabaho sila na may isipang, kung mabibigo tayo rito, mapapahiya ang ating bansa. Kahit 3 shift ang trabaho, marami pa rin ang nag-volunteer mag-overtime. Kalagitnaan ng Setyembre, dumating ang unang deadline, ang 500,000 pirasong order mula sa Germany. Buong bansa ay nag-abang. Habang pinapanood ko ang mga kahon ng damit na ikinakarga sa mga container sa daungan ng Chittagong, hindi ko malilimutan ang aking naramdaman. 500,000 piraso, eksakto sa deadline, papuntang Hamburg. Pagkalipas ng 2 linggo, tumawag ang Germany. Perpekto ang kalidad, on time ang delivery. Posible ba ang karagdagang order na 1 milyong piraso? Nang kumalat ang balitang iyon, nagdiwang ang buong bansa. Nagawa namin. Sa loob ng 3 buwan, nahigitan namin ang tiwalang inipon ng Sri Lanka sa loob ng 10 taon. Nang matapos ang 20 araw na digmaan noong Nobyembre, ang resulta ay nakakagulat. Nalampasan namin ang target na 2 milyong piraso at naka-export kami ng 2.3 milyon. Ito ang pinakamalaking export record sa isang panahon. Ang mas mahalaga, sa prosesong iyon, ang industriya ng damit ng Bangladesh ay umangat sa ibang antas. Ang aming kapasidad sa produksyon, quality control, at pagsunod sa deadline ay umabot sa pandaigdigang pamantayan. Nagsimulang kumalat sa mga buyer sa Europa ang himala ng Bangladesh. Nakilala kami bilang isang bansang kayang gawin ang imposible, isang partner na hindi sumisira sa kasunduan. Noong 1988, bumalik sa normal ang Sri Lanka, ngunit huli na ang lahat. Napatunayan na ng mga global buyer ang kakayahan ng Bangladesh, hindi na sila bumalik sa Sri Lanka. Ang 90 araw na iyon ang naging tiyak na sandali na nagpabago sa kasaysayan ng industriya ng damit ng Bangladesh. Ang panlabas na krisis na ito ay perpekto naming ginawang pagkakataon. Kung hindi kami tinuruan ng Pilipinas ng sistema ng produksyon, quality control, at konsepto ng oras, imposible itong mangyari. Ang tunay na bayani ng 90 araw na digmaan ay ang Pilipinas. Pagsapit ng dekada 90, sumabog ang paglago ng industriya ng damit sa Bangladesh. Matapos makuha ang tiwala ng mga global buyer, bumuhos ang mga order. Noong 1995, ang taunang export ng damit ay lumampas sa 71 bilyon. Kung noong 1980 ay halos 51 million lang, lumago ito ng 1,000 beses sa loob ng 15 taon. Ang aming export ay tumaas na parang himala. 5 bilyon noong 2008, bilyon noong 2005. Bawat taon, may bagong record. Noong 2010, isang makasaysayang sandali ang dumating. Ang Bangladesh ang naging pangatlong pinakamalaking exporter ng damit sa mundo, sunod sa China at Italy. Ang taunang export ay lumampas sa bali 20 bilyon. Sa sentro ng paglagong ito ay ang Mabuhay Apparel at Perlas ng Silangan Holdings. Ang maliit na pabrikang itinayo sa tigang na lupa noong dekada, AT ay isa ng higanteng kumpanya. Ang Perlas ng Silangan ay naging parang SM o Ayala ng Bangladesh na may higit sa 150,000 empleyado. Noong 2015, mas nakakagulat na balita ang dumating. Nalampasan ng Bangladesh ang Turkey at India upang maging pangalawang pinakamalaking exporter ng damit sa mundo, pangalawa lamang sa China. Ang taunang export ay umabot sa 20.5 bilyon. Isang tagumpay na nakamit ng isang bansang dating pinakamahirap sa loob lamang ng 35 taon. Ang laki ng industriya ay nakakagulat din. Mayroong higit sa 4,000 pabrika ng damit sa buong bansa na nag-iimpleyo ng 4.5 milyong tao. Kung isasama ang kanilang mga pamilya, halos 20 milyong tao ang umaasa sa industriyang ito. Ang Dhaka at Chittagong ay naging ibang-ibang mga syudad. Mula umaga hanggang gabi, ang tanawin ng daan-daang libong manggagawa na papasok at pauwi ay kahanga-hanga. Ang lugar na dating puro agrikultura ay naging isang malaking industrial zone. Ang buhay ng mga mamamayan ay ganap ding nagbago. Ang mga batang nagugutom noong dekada 80 ay nakasuot na ng uniforme at nag-aaral. Tumaas ang bilang ng mga nag-aaral sa kolehiyo. Ang mga kabataan ngayon ay bahagi na ng consumer class. Ang mga pagbabago ay ramdam sa buong bansa. Ang mga baryong walang kuryente ay may ilaw na. Ang mga taong dati ay nagbibisikleta lang ay nakamotorsiklo na. Sa paglaganap ng cellphone at TV, nabawasan ang information gap.
Noong 2024, nag-export ang Bangladesh ng 38.5 bilyon na halaga ng damit na nagpatibay sa aming posisyon bilang pangalawang pinakamalaking exporter sa mundo. Ang pananaw ng mundo sa amin ay ganap na nagbago. Ang bansang dating tinawag na balong walang dulo ay tinuturing ng isa sa pinakamabilis na lumalagong ekonomiya sa ika-21 siglo. Inilarawan gang CNN ang Bangladesh bilang Next Asian Tiger. Tinawag kami ng World Bank na bituin ng Timog Asya. At ang United Nations ay gumawa ng isang mahalagang desisyon. Simula sa 2026, aalisin na ang Bangladesh sa listahan ng least developed countries. Mula sa pagiging pinakamahirap noong 1971, kami ay magiging isang middle-income country. 85% ng kabuuang export ng Bangladesh ay mula sa damit. Ang industriya ng damit ang naging gulugod ng aming ekonomiya. Ang lahat ng tagumpay na ito ay nag-ugat sa maliit na binhing itinanim ng Pilipinas noong 1979. Ang himala na nagsimula sa unang joint venture ng Mabuhay Apparel at sa pagsasanay ng 130 kabataan. Nasa likod ng lahat ng ito ang Pilipinas. Ngayon, 15 taong gulang na ako. Bagamat higit 10 taon ng retirado, marami pa ring nagtatanong sa akin, ano ba talaga ang pagkakaiba ng Pilipinas sa ibang mga bansa? Lagi kong sinasagot, ang pagkakaiba ng tulong at pamumuhunan. Sa loob ng 40 taon, nakita ko ang tulong ng Amerika at Europa. Nagbigay sila ng pagkain at pera para mabuhay kami sa araw-araw, para hindi kami mamatay sa gutom. Ngunit kapag natapos ang tulong, balik kami sa dati. Binuhay kami ng tulong sa loob ng isang araw, ngunit hindi ito nagbigay ng kinabukasan. Ang Pilipinas ay ibang-iba. Hindi sila nagbigay ng pera, nagtayo sila ng pabrika. At ngayon, makalipas ang 40 taon, ang epekto nito ay patuloy pa rin. Hindi lang pabrika ang itinayo ng Pilipinas. Nagtayo sila ng mga syudad at universidad. Tingnan ninyo ang perlas ng Silangan Industrial Park sa Chittagong. Hindi lang ito isang kumpol ng mga pabrika, isa itong buong ekosistema. Naroon ang unang fashion design university sa Bangladesh. Mayroon itong ospital na world class. Isinasaalang-alang din nila ang kalikasan na may mga water treatment facilities na higit pa sa international na pamantayan. Ang tunay na halaga ng pamumuhunang ito ay lumabas noong digmaang sibil sa Sri Lanka. Kung wala ang Pilipinas, nasayang sana namin ang gintong pagkakataon. Nang dumating ang 2 milyong order, hindi sana namin ito natanggap kung hindi kami handa. Ngunit dahil inilatag ng Pilipinas ang pundasyon ng infrastruktura at teknolohiya, nasunggaban namin ang pagkakataon. Paano naman ang tulong ng ibang bansa? Ang harinang bigay ng Amerika ay naubos sa loob ng ilang buwan. Ang mga gamot mula sa Europa ay natapos din, ngunit ang teknolohiya at sistemang itinuro ng Pilipinas ay gumagana pa rin hanggang ngayon, makalipas ang 40 taon. Ang bansang dating tinawag na balong walang dulo ay sentro na ngayon ng pandaigdigang fashion. Ang modelong Pilipinas-Bangladesh ay isa ng aral sa international development. Itinuturo ito sa Harvard Business School. Ginagamit itong halimbawa ng World Bank. Maraming bansa sa Africa, Vietnam at Cambodia ang nagpapadala ng mga delegado para pag-aralan ito. Sa isang talumpati sa Oxford University, sinabi ko sa mga estudyante, ang tunay na tulong ay hindi ang bigyan ng isda ang isang tao, kundi ang turuan siyang mangisda. Ang madalas kong sabihin ay ito, hindi pera ang ibinigay ng Pilipinas, kundi kinabukasan ang itinanim nila. At totoo iyon. Ang binhing itinanim ng Pilipinas ay naging isang malaking puno. Sa ilalim ng punong iyon, 4.5 milyong tao ang nagtatrabaho at 20 milyong buhay ang umaasa. Kamakailan, iba na ang tingin ng mga kabataan sa Bangladesh sa Pilipinas. Hindi lang isang bansang namumuhunan, kundi isang nakatatandang kapatid, dahil ito sa pasasalamat at respeto. Ang aking apo ay nag-aaral ng Filipino. Lolo, gusto kong mag-aral sa Pilipinas balang araw, sabi niya. Napakasarap pakinggan. Ang maliit na binhing itinanim ng Pilipinas sa Bangladesh, 40 taon na ang nakalipas ay isa na ngayong malaking puno na tinitingala ng buong mundo. Sa lilim ng punong iyon, milyon-milyong tao ang nangangarap ng bagong pag-asa. Sa mga bansang hanggang ngayon ay nakikibaka pa rin sa kahirapan, sana ang daang ipinakita ng Pilipinas ay maging pag-asa rin para sa kanila. Dito nagtatapos ang ating kwento.
Ang lupaing dating tinawag na balong walang dulo ay isa na ngayong pandaigdigang kapangyarihan sa pag-export. Ang naging posible sa paglalakbay na ito ay hindi ang tulong, kundi ang isang bansang nagtanim ng industriya at kinabukasan, ang Pilipinas. Ang binhing iyon na bumuhay sa milyon-milyong tao ay lumago at naging isang malawak na kagubatan na ngayon ay nagdaramit sa buong mundo. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Sana ay magsilbi itong inspirasyon sa ating lahat.